May article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as Special Envoy to UAE. Nanumpa ngayon. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa Lotto. Hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as Special Envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Tulfo, di ba? Nasaan? Sa Lotto. Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaring ang totoong na bribe na si Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. Na remember the lottery hearing, yung katiwalaan sa Lotto, yung loan bet, or yung araw-araw may nagpapanalo, 'di ba? Yung na inamin na mismo ni Robles na yung fabricated picture na pinresent nila na may nanalo, 'di ba? Sino ang bidabidahan diyan, 'di ba? Si Tulfo at etong si Coco Pimentel. At inulat ko din sa inyo 'yan na ayon sa ating puting as ay na-bribe na yung mga hinayupak na 'yan. So ngayon magtataka ka, mga palangga. Kasi today, tingnan natin, okay, may article, tignan ko lang to. Ayan, may article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as Special Envoy to UAE. Nanumpa ngayon. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa Lotto. Hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as Special Envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Tulfo, di ba? Nasaan? Sa Lotto. Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaring ang totoong na bribe na si Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. So wala kayong patutunguhan, mga kababayan. Ayan o, in-appoint siya ngayon. Okay? Sabi dito nga sa balita, President Bongbong Marcos Jr. appointed Maria Ana Katrina U. Pimentel, wife of Senate Minority Leader Coco Pimentel III, as Special Envoy to the United Arab Emirates. Marcos administered her oath of office on Tuesday, June 4, So, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga, katulad ni Coco Pimentel, minority leader siya, di ba? Siya yung kunyari nag-oppose dyan sa Senate. Kunyari hindi siya maka-Marcos or something. Yun na siya yung mga tawag dito, nag-oppose sa mga maling ginagawa ng bangag. Pero tignan mo, na-appoint yung kanyang asawa. So ano ang mga signales nito? So kinukuha na ni Kuting lahat yung mga nag-oppose sa kanila or yung mga hindi masyadong umaayon sa kanya. Kumbaga binibigyan na ng mga papremyo. Binibigyan ng award para hindi na pumutak. Para hindi na magsalita. So ngayon, ito yung balikan natin itong non-bailable nga na ginawa ng mga ampatuan, non-bailable high crime ito. Alright? So actually, tinanong ko yung ating kaibigang abogado ngayon. Sabi ko, okay, tinext ko siya, sabi ko ganun ay, eto, natin si Palangga. Sabi ko, attorney, na ano mo na ba, na balitaan mo na ba, na palalabasin daw po yung gumurgor sa 58 katao, yung ampatuan nga, yung si Unsay, sa kahalagang total of 300 million. Ang sabi, imposibleng ma-release yan kasi non-bailable ang kaso niyan. At hindi na siya makakapag-bail kasi malakas ang ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na gagawin niya ni Lagdameo at ni Galvez na palalayasin, pwede silang kasuhan nga ng graft and corruption.
Alright? Yun ang sabi ng ating kaibigang abogado dito. Ngayon, pinarward ko itong pinost ni Joey na yung desisyon ng Department of Justice, yung Supreme Court pala, sabi niya, persons convicted of heinous crimes still entitled to good conduct time allowance, 'di ba? Kapag naging maayos sa loob ng kulungan, kukumpute-kumputin yung number years of your stay at kung ano man yung performance mo during sa kulungan, yun daw kasi ang gagamitin. Okay? Yun daw kasi ang gagamitin ng gobyernong ito para mapatakas o mapalaya itong ampatuan na ito na gumurgur ng 58 katao. Alright? Ngayon, ano sabi ni attorney? Okay? Hindi applicable sa ampatuan yan. May computation yan para ma-deduct sa sentence niya. Ang sentence ng ampatuan dun sa graft and corruption pa lang, 200 years na napagkakulong. Kahit i-apply ang good conduct allowance na yan, hindi pa rin pwede. So, sinasabi natin ito sa inyo para bukas, just in case na naman, na kunyari, totoong patatakasin nila o palalayain nila, alam nyo na illegal at labag sa batas at niyurakan na naman ang batas ng tao, batas ng Diyos, batas ng international. Kasi, commission of mga palangga ng paglabag sa karapatang mabuhay ng 58 katao. So ngayon, ang sabi pa dito, kahit i-apply yan na good conduct allowance na yan, hindi rin yan pwede. Okay? Yung GCTL kasi, kapag maganda ginagawa mo sa loob, may computation yan. I-less siya doon sa sentensya mo. So example, ito, 20 years ang sentensya mo. Then, ikukompute yung good conduct time allowance. Example, 5 years ang computation ng good conduct mo. Okay? Then, ililess yun sa 20 years mo. Okay. Yun pala yun. So, 15 years ka nang nakakulong, then lalaya ka na, kung 15 years ka nang nakakulong, din lalaya ka na kahit di mo mabuo ang 20 years kasi na-offset na ang GCTA, good conduct nga, yung good conduct time allowance. Okay? So, kung si ampatuan ay 200 years ang kanyang hatol, okay, hindi siya talaga makakalabas, mga palangga. Yun ang sinabi sa atin ng ekspertong abogado. Alright? So abangan natin bukas. So, imagine niyo kung lalabagin ng gobyernong bangag, palalabasin, or patakasin, I don't know, di ba? Kasi ito'y nakarating sa atin na informasyon at itong ating informer na ito, never itong nagmintis sa kanyang mga ini-inform sa atin, sa inyo. So talagang kung mangyayari ito bukas dyan sa Pilipinas, na makakatakas itong sentensyado ng ganitong klaseng crime, okay? Ang paglabag sa human rights, nasaan na ang Commission on Human Rights? Mga kababayan. Okay? Nasaan ang paggalang nila sa, paano naman biktima nito? 32 journalists ang biniktima ng mga ito. Kumusta naman ang mga media? Kumusta ang mga journalists? Hindi nyo ba ito iulat? O baka ngayon alam nyo na, pero nga natatakot kayo. Yung pag-roar nga ni Pangulong Bangag ninyo sa Singapore nung tinanong kung anong masasabi sa statement ni Baste, di ba? Hindi nyo inulat kasi nga natatakot kayo. Roar lang ang sinagot ni Kuting noon. So how much more itong issue sa ampatuan, kaya naman yung ating mga puting ahas sa atin binibigay at sa kay Joey at sa iba pa na may lakas ng loob para iulat po to sa inyo, mga kababayan. So human rights violation ito ng ng 58 katao at ng kanilang pamilya. Tapos kung ito'y patatakasin ng mga jutang ginimis, mga palangga, ng mga bangag, mas gurgur ito, mas gurgur. Nasaan ang hustisya sa kanilang pamilya? Dahil sa halagang 300 million, kung ito ay matuloy tomorrow, di ba? Violation itong harap-harapan na sasampalin kayo ng paglabag
sa konstitusyon kung ano pang mga batas ang nilabag ng mga yawa na to, bribery, graft, commission na against human rights, 'di ba? Lahat kung ano pang mga artikulo-artikulo dito sa batas ng Pilipinas ay dapat ninyong kumilos talaga. At hindi lang 'yan. Meron pa silang international law na i-violate dito. Papayagan na lang ba, titingin na lang ba ang mga international audience na palalayain ng isang bangag na presidente o patatakasin itong mga ganitong klaseng taong nag-commit ng ganong masgurgur? Masgurgur ito mga palangga. Kaya nga, di ba, ang ginagawa nila dito kay Pangulong Duterte, pinangihimasukan ng ICC yung inaakusa nila tungkol dito sa war on drugs na ito. So ito, tatahimik na lang dahil ito'y kagustuhan ni Marcos Jr., just in case na patatakasin nila. So, isa-set aside na lang ba ito ng international, ng ICC at yung mga, yung sabi ko nga, international audience na okay lang kasi gusto ni Marcos Jr. at nabayaran sila or what. Tapos si Duterte, kailangan gipitin ng gipitin, di ba? Yan. So, kailangan nating ipaalam sa international community just in case na gagawin nila ito bukas o sa mga susunod na araw. Kasi anytime soon daw, ay patatakasin at palalayain nila. Gagamitan nila ng mga chuchu-chuchu. Ito na nga yung nabanggit na, ang tawag dito, na nagagamitin nga nila itong good conduct time allowance na ito, na kapag bait-baitan ka doon, di ba, na-explain na kanina ng ating magaling na abogado, yun, papayagan nyo na lang ba? So again, nasa inyong mga kamay. Pag-aabuso mga palangga ng power, ay matagal, araw-araw nilang, the moment, actually, bago pa nga umupo si Marcos Jr., ay inabuso na nila ang power. Kahit hindi pa siya nakaupo doon sa extraction, kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas at pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr. sa pagdukot sa mga bata sa Turkey. So no wonder na talagang walang habas na gagawin nila ito mga kababayan. Walang walang kahiyan na ito mga ito. So, again, doon sa kapapasok lang, imagine ninyo, kayo ang biktima ng mga binang-bang-bang-bang o ginurgur. Kayo ang pamilya na ginurgur. Kayo isa sa mga journalist doon, anak nyo, kapatid nyo, di ba? 58 katao ang ginurgur. Tapos may mga report na ganitong patatakasin o palalayain nila sa ngalan ng 300 million. So wala nang hustisya Pilipinas kung sino ang may pera, okay? Kung sino ang pwedeng magbayad sa bangag na gobyerno kahit may ginurgur pa ang mga taong nakakulong, makakalaya na lang ng ganon-ganon. Okay? So yan ang yan ang eksena ngayon ng gobyerno ninyo. Na dapat talaga ito ay imbestigahan. Not imbestigahan. Wala nang imbestiga. Dapat na ninyong gurgurin ang mga sindikato, ang mga mafia sa ating bayan, mga palangga. So recently, okay, mga kababayan, di ba, ang ingay-ingay ng PIDEA leaks sa pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa pagsinghot. Di ba? Then ngayon, may bisita siya, si Zelensky, na may history din, may report din na sumisinghot itong taong ito. Pero, pag-usapan natin si Baste. Kasi itong si Robert Barbers is what? Surigao del Norte congressman. Okay? Ano ba ang title natin dito? Alright. Mayor Baste, tina-target. Okay, tina-target yan siya. Okay. So ngayon, gusto mag-open ni Barbers ng investigation dito daw sa Davao sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Right? So may article na lumabas, okay, na papaimbestigahan niya ang pangyayari sa Davao. Kasi recently daw may mga nag-positive na mga government workers. Okay, fine. Okay, fine.
Pero ang intention nito is targetin ang Davao. Kasi remember, nag-declare si Mayor Baste noong March ng war on drugs. And I think, may mga nasawi doon sa war on drugs niya. Na mayroong nanlaban, ang nakalagay sa balita, 5 daw nagurgur dahil dito sa war on drugs. So yun ang gustong patututukan ni Barbers ngayon at paimbestigahan niya ang drama niya, itutulungan daw niya ang Davao. Diba? Yun ay drama-drama lang. Walang problema kung hindi lang Davao, lahat ng probinsya, lahat buong Pilipinas na paimbestigahan ni Barbers. Okay? Ang issue dito sa paggagamit ng pulburon. The irony of hypocrisy ng hinayupak na mga ito. Okay? Paimbestigahan yung gumagamit sa Davao, pero nasaan si Barbers? Nasaan ang mga bangag na kongresista noong kasagsagan itong PIDEA leaks, na kung saan nasasangkot si Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon noong March 11 of 2012, kung saan nandoon sa report na inirelease ko. Okay? Diyan sa social media. So, kapag ang presidenteng bangag na nakikita na doon sa pre-op at authority to op na suminghot kasama si Maricel during that time dahil pinanindigan yan ni Agent Morales na yes, siya ang investigating agent during that time, na ang presidente ngayon ay noong 2012 ay dapat dadamputin na o iso-surveillance, di ba, sa kanyang paggagamit ng white powdery substance. Pero ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Nasaan si Barbers? Nasaan ang mga kongresista? Nag-initiate ba sila na magkaroon ng hearing para ipatawag si Kuting, para ipatawag si James Kumar, at patawag si Lisa dahil, sangkot sa bribery again at sangkot sa posibleng paggurgor kay Agent Morales? You know that already. Nasaan ang Congress? Wala. Ngayon, ang tatargetin si Baste, ang Davao. Kesyo daw may mga empleyado na nag-positive. Ay jutang ginimis, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang isang Agent Morales ay pinatunayan na yes, siya ang nag-imbestiga noong panahon noong 2012 na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ngayon, gusto nilang targetin ang Davao. Walang problema sa atin kung yun ang ginagawa nila ay whole nation approach na tinatawag, buong Pilipinas. Hindi lang selected selected area na ito Davao lang kasi gusto nilang puruhan ang mga Duterte. Itong mismong presidente, mga palangga, na si Marcos Jr., bakit ayaw pa imbestigahan mo, Barbers? Bakit si Baste, kunyari tutulungan daw niya si Baste para, to solve this problem sa pulburon, dahil may mga empleyadong involved, di ba? So ngayon, ang intention nito, mga kababayan, ay talagang what? Para gipitin ang Davao, gipitin si Mayor Baste. At sooner or later, baka ipatawag nila yan sa Congress at sa Senate kapag nag-open na. So, ipapatawag nila yung taong walang, like si Baste, di ba? Walang involvement sa drugs, pero si Marcos Jr. ay itchapuera. At si Lisa, na harap-harapan na narinig dun sa video na siya ang mastermind ng pang-babribe through Kumar and through Picoy and Romy Enriquez na narinig natin sa CCTV, pero walang aksyon ang gobyerno ang mga kongresista. You know that already. So mga kababayan, okay, yan ang gagawin nila ngayon. Gipitin ang Davao at si Marcos Jr. at itong mga heinous crime na ginagawa. Well, yung high crime, sabi ko nga, itong high crime na ginawa ni Lisa Tanas at ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Bianca Zobel, sila yun, magkakasabot sila, di ba? At yung mga tiwali sa ISAF, didinedma ng Kongreso at Senado. Pangingidnap yun, pangdurukot, again, violation of human rights.
Ngayon, ano nangyari? Duterte, Duterte, Duterte ang kanilang tinututukan. They don't care about you. Kasi tina-target nila si Duterte, ang mga Duterte. Kasi siguro nakikita nila na malakas pa rin ang Duterte over sa mga Bangag Junior. Kasi if you compare, kapag si Duterte ang nagda-live-live dyan, kapag may mga maisog, talagang ang tao nakatutok at nakikinig. Si Kuting, kahit tumambling pa siya dyan, kahit anong ginagawa niya, hindi siya, wala nang amor sa kanya yung taong bayan. So, ang gagawin nila, sususugin nila yung mga Duterte. At kung pwede nga lang, di ba, buburahin nila sa mundo ang mga Duterte. Kaya nga yung ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. ng paiba-iba ng statement dyan sa ICC, na kunyari, sabi ni Kuting, ayaw niya makialam ang ICC dahil wala silang, wala silang karapatan na makialam sa ating soberenya, chuchu-chuchu, tapos babawiin niya uli. Pero lingid sa inyong kaalaman, ay pinapapasok na pa rin nila itong mga ICC people na ito para magkalap daw ng ebidensya through Trillanes. So, see that kung gaano kabangag at ungrateful itong jutang Ginimes na Kuting na ito. Sabi ko nga, ang dami talaga nilang nilabag na violation sa ating batas, sa